Umpisahan natin mga bossing, baka mabiktima po kayo, no, ng fake news ng mga DDS. Umpisahan po natin doon sa pagpapahinto ng pagbenta ng 20 pesos na bigas, mga kababayan. Opo, tama po. Yes, nagsasaya po ang mga DDS. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam kung ba't nagsasaya yung mga DDS. Samantalang ho, mga kababayan, nung sila ay naghahanap ng 20 pesos na bigas, paulit-ulit, araw-araw. Talagang mga sumusugod pa sa mga live yan ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Para lang ipamukha sa atin yung kadukhaan nila. Bakit ba naman natin hindi masasabi na sila na lang ang dukha sa Pilipinas? Paulit-ulit ho mga kababayan, 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. Tapos ngayon, nung hininto, pansamantala, mga natutuwa naman. Hindi mo malaman kung ano talaga ho ang mga gusto no? Siguro ang ikinatutuwa ho nitong mga ugok na ito, mga kababayan, ay kala nila palpak yung 20 pesos na bigas. Kaya isang araw pa lang ihininto na. Hindi ho. Alam nyo kung ano ang dahilan at kung sino ang may kasalanan kung bakit imbis na ho kakain na ng tuloy-tuloy ng 20 pesos na bigas yung mga DDS. Dahil ho kay Inday Sara Duterte. Dahil ho doon sa magaling na vice-presidente, mga kababayan, na ang ganda-ganda sana nung pong proyekto ng Pangulo, proyekto ng gobyerno ng Pilipinas, aba, binatikos. Ano po? Aba, ang sabi, bakit 20 lang? Siguro naghahanga doon ng 7 pesos na bigas na matupad sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ho natupad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga bossing. Pero hindi po forever na inihininto o hindi po ang dahilan ay kasi palpak, mga kababayan. Naalala nyo, binatikos ni Inday Sara Duterte dahil daw po timing sa eleksyon yung paglabas ng 20 pesos na bigas. O ayan, hinto, no? Suspendido, pansamantala ho, mga kababayan. Pakinggan nyo, Hinimok ng Commission on Elections na ituloy na lang ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas pagkatapos ng eleksyon. O yan. Kain na sana. Mabubusog na. Inday, hindi mo naisip yon BP? Mabubusog na sana yung mga kapwa ninyo o yung mga supporter ninyong mga DDS na araw-araw naghahanap ng 20 pesos na bigas. At eto, magugutom na naman dahil sa kagagawan mo. Dahil lahat na lang ini-issue ninyo po. Di ba? Tama naman po yung sinabi ni Makati Mayor Abby Binay, mga kababayan, na ang paggogobyerno, ang pagtatrabaho sa gobyerno, ang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, walang timing yan. Pag handa na at pwede na ibigay sa mga tao, ibigay na. Bakit meron pang ganun na timing, ganito, ganyan? Araw-araw na nga ho, gutom yung mga DDS ninyo O tapos, binatikos nyo pa. Sabi ng Comelec, sige, wag na muna ngayon, no? Kasi baka magamit sa pamumulitika. Sino ang napinsala ho? Kami? Malabo ho yun. No? Sino ho ang napinsala? Mga kakampik? Napakalabo din ho nun. Ang napinsala po, yung mga araw-araw na sumisigaw po ng 20 pesos na bigas. Na ang tingin namin ho, kakasunod sa inyo, pagiging panatiko sa inyo, ayun. Walang mga trabaho, gutom. O sila ngayon ang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Sabi ko nga ho sa inyo no? Hindi ko naman po sa masyadong minamaliit yung bigas, mga kababayan. Pero ang Pilipino ho, hangga't may maaari na pakakainin ng masarap, maputi, mabango, malambot na bigas ang kanilang mga kaanak, gagawin yan ho, mga kababayan. Lalo na mga kakamping, lalo na po sumusuporta sa gobyerno. Ba't hindi ko sinasama dyan yung mga DDS? Sabi ko nga kasi sa inyo, araw-araw naghahanap po ng 20 pesos na bigas yung mga yan. O paano natin ibibilang? Di ba? O kayo,
Mga DDS, nataggutom na naman hanggang matapos yung eleksyon. Sisihin nyo si Inday Sara Duterte. Kakabatikos niyan, ayan, hininto naman na naman pasamantala. Wala ho naman kasing halong politika yan. Ang gusto, maibsan po yung kagutuman ng mga DDS. Kaya inilabas agad yan. 'Di ba Sir Junior Junel Domingo na nanonood galing sa Hawaii? Oh, ibalik po ninyo government ang 33 pesos kasi puro reklamo. Sabi ni Maria Flora Caldea. At ikinatutuwa pa ng mga DDS mga kababayan. Ang akala nila wala na, hininto na kasi palpak. Hininto lang dahil doon sa reklamo ng Vice Presidente. At ang nagsasuffer kayong mga DDS. Ayon sa COMELEC, yan ay para maiwasang magamit sa pamumulitika ang programa. Binigyan naman ng exemption ng COMELEC ang DA para magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas ngayong araw sa Visayas. Sa Cebu, mahigit 11,000 sako ng bigas ang naka-allocate para sa pagpapatupad ng programa. O, biruin nyo yun, mga bossing. Daming Pilipino niyan. Isa pa sa idinadahilan ho nila, mga kababayan, hindi naman daw talagang nagmura ang bigas. No? Ang ginawa lang daw po ng gobyerno ng Pilipinas, inabonohan po ang 13 pesos, mga kababayan. At least, yung ating mga magsasaka, hindi binarat. No? At least, hindi kagaya ng naapektuhan, kagaya ng rice tariffication law na hindi kayang ibenta sa ganung presyo. O, kaya tinatamad yung ating mga magsasaka. Di ba? O, nag-adjust ang gobyerno, total naman itong tax, no, itong pondo ng bayan na gagamitin sa ipang-aabono na 13 pesos kada kilo galing naman sa mamamayang Pilipino. O sige. No? Gamitin natin para sa mamamayang Pilipino. Sabi nga po ni Senador o dating Senador Tito Soto, kesa naman yang pondo na yan ay mapupunta lang sa kamay ng mga magnanakaw. Sabi ni Jennifer Sarmiento, common na sa DDS ang sirain ang gobyerno, hindi sila titigil. Routine na ng buhay nila yan. O, tapos ang makukuha, piso-piso kada komento. Ano yun? Eagles? Di ba? O, sabi ni Chi na inaaway yung mga kapitbahay ko, darak na lang ang mura, mga DDS. Sabi kasi ni Inday Sara Duterte, yung bigas na papamigay malamang parang pangbaboy to. O pang hindi pang tao, kumbaga pang hayop. Ano? Ibig sabihin yung mga DDS, hayop. Anyway, iwanan na ho natin to, mga kababayan. Araw-araw ho, meron tayong inirerepresenta na kandidato, mga bossing. Nung una nga, sino? Si Pacquiao, tapos si Abi Binay, tapos sumunod si Marcoleta. Ngayon po, mga kababayan, ang